Welcome to Donmar TV News Channel. Natalakay din ni Pangulong Duterte ang ilan pang mainit na usapin sa bansa, partikular yung issue ng agawan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea, na bagamat ito nga ay ini-award na o napalalunan na ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal, ay ayaw pa rin kilalanin ng China at sila nga rin ay nanindigan sa kanilang soberanya raw doon sa mga teritoryong sinakop o inaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea. At dito ay muling binatikos ni Pangulong Duterte itong si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at DFA Secretary Albert Del Rosario ng nakaraang Aquino administration. At sabi niya ay panahon daw nga nila nung nangyari yung pag-agaw o pag-angkin ng China sa Scarborough Shoal o yung Pag-asa Shoal, Bombo Elmar, at ito raw nagsimula yung talagang physical na pag-angkin ng China sa turang teritoryo. At sinabi rin ni Pangulong Duterte na wala na talagang magawa sa ngayon dahil kahit pa anong gagawin ng Pilipinas na pagpupumilit, nandyan na yan yung China at ganoon din naman yung United Nations ay wala rin daw asahang bansa na makipaggera para ipagtanggol ang Pilipinas. May point siya doon. Bakit? Hindi siya nagde-declare ng war against China. Bakit siya magde-declare ng war against China? Dahil lakas ang loob natin, natakampihan tayo ng Amerika? Hindi. Ayaw ni Pangulong Duterte yun. Bakit? Sigurado siyang hindi naman tayo kakampihan ng Amerika. Bakit? Lalo na ngayon na may pagka-liberal yung Pangulo doon. So, sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi tayo doon. Ang ating diskarte, antayin natin. Gagawin natin yan yung mga dapat gawin. Kaya nga ho, kung napanood yung kahapon, pinapupunta niya yung mga Navy natin. Nagpupunta doon. Parehong makinabang ang Pilipinas at China doon sa sea na yun. Kasi hindi ko maintindihan, tama naman si Pangulong Duterte. Why do we have to taboy? Kasi pa English ka pa eh, naka ng animal ka eh. Bakit kailangan nating itaboy ang China kung pwede naman tayong China at Pilipinas magkaibigan at magsama sa same water at pareho nating pakinabangan yun? Bakit kailangan? Hindi naman necessary na makinabang ang Pilipinas, kailangan paalisin ng China at ang Amerika kampihan natin. Hindi kailangan ganun. So, ibig sabihin niya, sigurado ako kakausapin ni Pangulong Duterte ang presidente nito ng China at sasabihin niya, sige, we are friends. Let's help one another. Let's continue to help one another and pareho tayong makinabang. Sa tingin ko, yun ang mangyayari. Pareho makikinabang ang Pilipinas at ang China at naitsepera ang Amerika. At yan ang ayaw mangyari ng Amerika. So, sabi niya nga, unahin nating ipag-beats itong si Carpio at itong si De Rosario. Anyway, sa kanila naman, sa panahon naman nila nawala yan eh. Diba? O yun lang. Pero sigurado ko, bukas na bukas, ganyan nga, nakita niyo yung Twitter, nagtitrending na si Pangulong Duterte. Ngayon pa lang, sigurado ako, ang putol na yon, wala na yung bat-bat. Sigurado ako bukas sasabihin nila na ayaw paalisin ni Pangulong Duterte ang China. I-give up na ni Pangulong Duterte ang China. Sinuko na ni Pangulong Duterte ang island ng Pilipinas sa China. Tapos walang fact check. Bakit? Yung fact checking ng Rappler at Betong Vera Files, alam naman natin. Alam nyo na. Tingnan mo, ang linaw. Bakit to? Sino ang tumutulong sa atin pagdating sa bakuna? Sino yung nagpaparating sa atin? China. Ang Amerika, wala pa hong tulong hanggang ngayon. So, yan yung sina-challenge ni Pangulong Duterte. Pero antay kayo, may sasabihin pa siya. Dito, medyo para maintindihan nyo, sinasabi ni Pangulong Duterte, okay, hindi natin paalisin ng China. Pero hindi rin tayo dapat paalisin doon. I have a duty to protect my own. Kaya nga pinadala natin yung mga sundalo natin. In other words, let's share kung ano yung meron dyan. Okay? Sabi niya pa nga, nag-diplomatic protest na tayo, ganito. Let's see
kung anong mga susunod na araw. Okay? Pero nililinaw niya ngayon itong mga sila Carpio at saka itong si dating DFA secretary, sinasabi niya sa inyo nawala. Sa inyo nawala, sa inyo nakapwesto yung mga Chinese diyan kaya nakapunta diyan dahil sa panahon ninyo. Ikaw, Carpio, maligo na kayo doon kayong dalaw ni Albert sa beach doon sa panahon harap na. Maligo na daw kayo sa beach. Ha? Maligo na kayo sa beach doon. Kayo Carpio at saka to si ano. Patri. Tignan, ito panahon na. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yung hinahanap natin. May gawin ako. O, sige. Ito na. So may sinasabi si Pangulong Duterte na may gagawin siya. O, antay lang tayo. Tingnan natin. Okay yan, Secretary Roque. Okay. Yan, si Del Rosario at saka to si Carpio. Sabi mag-swimming na kayo sa beach. Pero meron siyang, meron siyang sinabi na talagang tingnan ninyo, antay nyo, ito na yon. Ito na yung panahon na may gagawin siya. Kaya nga po sinasabi ko na nadat na yan po lahat yan at ngayon nga po ang naging desisyon ninyo dahil ayaw natin magpaggera, isulong ang mga bagay-bagay na pwedeng isulong, isang tabi yung hindi mariresolba during po our lifetime. Ayaw ko, una-una, kalaki ng utang na loob natin sa China. Hindi yung bakuna libre. So many, yung mga tulong nila. Pero sabihin ko na there are some things in life which cannot be bargained for. And this is one of them. Oh, ang linaw ha. Antayin nyo kasi meron ako nararamdaman na may gagawin si Pangulong Duterte na medyo drastic. Pero hindi siya makikipag-gerahan. Pero in a words, medyo drastic. Kasi remember, itong tubig nito, ang importante, ditong sa pareho makinabang. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, dapat pareho tayong makinabang. Hindi niya paalisin yung China, pero wag nyo rin kaming paalisin. Dapat pare-pareho tayong nakikinabang. Now, tignan natin kung anong gawin ng China despite of our pleadings for peace and to settle it. Anong gawain nila doon sa mga barko natin nandyan o yung ginawa ni Albert pati ni Carpio. Ngayon, makita na natin. Yan. Kasi ang ganito nangyari. Mahaba pa ito, hindi ko na ipi-play. Ang kwento dito, sinabi ni Pangulong Duterte, inutusan daw nito ni Del Rosario, nung panahon niya, na bilang sekretary, inutusan daw niya yung Navy na umalis doon. Yan ang sabi ni Pangulong Duterte. Umalis doon, kaya na-occupy ng China. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, wag natin paalisin ng China, pero pupunta rin tayo doon, hindi rin tayo dapat paalisin. Pareho tayong makinabang. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Bergie Vlog, tama ka ba na ba? Bantayan natin si Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko sa totoo lang